Ito na yung nakikita natin ngayon na nilalakaran ng ating mahal na Pangulo at ang kanyang mga kasamang opisyal sa pamahalaan. Welcome to Romis Update Channel! Ito po yung Arroceros Forest Park na naandito pa rin sa lungsod ng Maynila. Ito yung tinaguriang Manila's Last Lang. Naandyan iba't ibang species ng mga puno, ng mga halaman na tiyak na parang isang buong lugar kung saan naiiba naman siya sa the rest of the city dahil napaka-presko dito, napakalamig dahil nga napakaraming puno na nagbibigay sa atin ng napakasarap na simoy ng hangin naman. So, ito nga yung sinasabi natin kanina, engineer, na magkakaroon na ng direktang access ang ating mga kababayan. So, biruin mo kung galing sila doon sa may bandang Intramuros, na andun sila, lalabas sila doon sa may ating Pasig River Esplanade Phase 1. Tama ba? Sa may Phase 1, naandun na sila, mayroon na silang mga makikita doon na iba't ibang commercial stalls. May mga nagbebenta doon ng pagkain, may mga nagbebenta doon ng souvenir items, at mayroon ding mga spots doon kung saan po pwedeng maglaro ang mga bata. Mayroon tayong mga po pwedeng marentahan doon. Nakita ko na mga iba't ibang sasakyan ng mga bata. Pwede din lang sakyan yung mga yon at mag-tour o mamasyal doon sa ating River Esplanade at meron na ding mga iba't ibang ang nakita ko doon na sikat na ando na si Neneng B Oo, yung siya po yung madalas na dinadagsa po doon. Malakas din po napuntahan ng mga Gen Z o ang mga kabataan ang photo booth po natin sa Esplanade. Ito yung pinupuntahan ng ating mga couples. Nakita ko nung nakaraan na napakahaba ng pila doon sa photo booth at sikat na sikat nga rin. At bukod dyan, sobrang ganda din naman talaga ng ating sunset view sa Pasig River Esplanade. Kasama din dyan sa parteng yan ay yung ating Plaza Mexico, bandang kung magpo-forward ka pa ng konti bago ka makarating dito sa banda ng post office ay meron munang parang parke doon ang Plaza Mexico kung saan pwedeng magkaroon ng pagkakataon ang mga magkakapamilya, magkakaibigan na mag-bonding. So importante din ito sa well-being ng ating mga kababayan. Yes po. Madalas din po sinasabi ng pumapasyal sa Pasig River Esplanade na habang sila ay naglalakad dito, sinasabi nila ay para silang bumalik sa nakaraan dahil napakaganda ng disenyo nito na angkop sa during Spanish times po. Dahil nga naman sinadya ng inyong opisina na iparehas na rin ito sa mga makasaysayang estruktura ng Maynila. Kasama na dyan syempre ang MacArthur Bridge, napakaganda ng mga lamppost doon and then kailangan din natin i-mention ang Jones Bridge na talagang noong ginawa rin ito ay napakaganda rin ng resulta at marami ring mga nagpupuntahan dyan. In fact, engineer, may nakita na akong mga ilang films na nag-showcase ng ng Pasig River Esplanade. Itong nakaraan lamang yung sa My Love Will Make You Disappear nila Kim Chu at saka ni Paolo Avellino. Nakita kong may mga ilang shots silang kinuhaan doon. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kababayan sa ating programa at sa ilang sandali lamang ay matutunghayan na natin, makakasama na natin ang ating mahal na Pangulo dito sa Metropolitan Theater, dito pa rin sa lungsod ng Maynila. At ito ang pinakamatandang existing na theater dito sa buong bansa na itinatag pa noong 1931. So masaya tayo na makarating dito sa Metropolitan Theater. Masaya tayo na makasama natin ang Pangulo sa ilang sandali lamang. Ladies and gentlemen, distinguished guests, announcing the arrival of His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., together with First Lady Luis Araneta Marcos.
Ladies and gentlemen, you may now be seated. Along the historic Pasig River, between the Manila Post Office and the Arroceros Forest Park, once lay a forgotten passage that had fallen into silence and neglect. Today, through the Pasig River Esplanade Phase 4, this 530-meter stretch has been transformed into a vibrant space with walkways, bike lanes, and commercial hubs that celebrate community, culture, and sustainability.